Magandang hapon po. Salamat po sa tatlo. Good afternoon. Meron po tayong upuan dito sa unahan. 1, 2, 3, 4. Apat pa. Dito, 2 pa sa unahan. Huwag niyo po pagsiksikan ng sarili niyo sa lugar na hindi kayo karapat-dapat. Maluwag po dito. Ayan, dito na sila. Sige po, sige. Pupo kayo. Praise God. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, every day. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Sino pong ready na? Sino po naka-attend po kahapon ng worship night? Baka po kayo nagtataka, Pastor, ba't po tayo hindi umaattend ng mga Planet Shakers, Hillsong, yung mga concert? Number 1, binabayaran yon. Pero hindi tayo takot magbayad. Pero ang number 1 talagang dahilan, dahil yung concert doon, ay kaya rin naman natin gawin dito. Kaya umattend po kayo ng worship night dito. Pag umattend kayo, wala pang bayad. Papakainin pa kayo. Di ba? Kaya po sa lahat po na nakamiss ng worship night next time, huwag niyo po yung mamimiss. Kayo naman, nagawa na nga kami ng event, pipilitin pa namin kayo. Sabi mo sa kanyang partner, huwag ka na naman papilit. Ikaw naman. No, punta agad. Ang ganda po ng worship night kahapon. Hindi ko ma-express ang nangyari kahapon sa pamamagitan ng words. Ito po kasi experience. Kaya sa susunod na worship night, huwag kang mawawala. Or else ako'y magwawala. Biro lang po. Okay? Ngayong araw po, ay lalaya ka. Din ito. Lalaya ang iyong sarili sa kasalanan, sa pangyayaring di mo malimot-limutan at sa mga bagay na iyong pinangihinayangan. Oh, tapos na po ang preaching. Ang pinakamahirap po na patawarin ng tao ay hindi ang kanyang naging ex. Hindi po ang kanyang tatay o ang kanyang nanay na may ginawang kasalanan sa kanya. Hindi po yan. Hindi po ang kanyang kapatid. Hindi din po ang kanyang asawa or best friend niya. Ang tao na pinakamahirap patawarin. The hardest person na pinakamahirap patawarin ay ang iyong sarili. Kaya po ang title po nito ay Forgive Yourself. Hindi ito. We cry, holy, holy, holy. Umanda ka mamaya. Walang sekretong hindi nabubunyag. Kita lahat ni Lord. Okay? Umanda ka ha? 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, tayo daw po ay nag-confess ng sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Maraming naniniwala na kayang ng Diyos patawarin sila. Pero ang issue, kahit napatawad na sila, ay meron pa rin silang feeling na may natira sa Kanya mismo. Ang issue ay yung purify us from all unrighteousness. Meron pa rin silang naalala sa isip nila or may nararamdaman pa rin sila kahit nakahingi na sila ng tawad. Pastor, alam ko pinatawad na ako ng Diyos pero still, naalala ko pa din at ramdam ko pa din yung aking nagawa. May moment na sumasagi pa rin sa isip ko yung mga bagay na yon. Christian na ako,
pero nakakagawa pa rin ako ng kasalanan, or pwede rin hindi kasalanan, pero paulit-ulit ko pa rin naalala kahit matagal na. Like, I failed my family. Hindi nakatapos ng pag-aaral, huminto sa pag-aaral, nagtrabaho. Yung isa naman may hindi nagawa until na namatay na yung mahal sa buhay. May mga panghihinayang moments. Yung iba naman, I made a terrible decision. Kung hindi ko sana sinagot ito, kung hindi ko sana to in-entertain, kung hindi ko sana tinanggap yon, kung hindi ko sana natapos ito, kung hindi ko sana pinagbigyan siya, kung hindi ko sana ginawa ito. Dumarating sa punto na matagal-tagal na pero bumubulong-bulong pa rin yung mga sitwasyon na naaalala mo pa rin. Yung iba naman, I wasted many years. Parang nasayang yung maraming panahon sa iginugol ko sa maling tao, lugar. Gusto nyo pa bang ipagpatuloy ito? Habang ginagawa ko ito, ako unang talagang iba ang impact sa akin. Yung iba naman, I chose the wrong person. Ang napili ko yung maling tao. Pastor, paano ako mag-move on matapos ang nagawa ko? Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Hindi. Ang kaaway ay ginagamit ang guilt to keep the believers trapped in the past. But always remember, Jesus did not die only to forgive your sins. He died to set you free from condemnation. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi lang namatay ang Panginoong Yesus para patawarin ang kasalanan mo. Namatay siya para maging malaya ka. Wala nang condemnation. Kahit parang may bumubulong-bulong na kaaway sa'yo, tapos na yon. Kahit paulit-ulit na may nararamdaman ka tuwing may mga event na ganyan, tapos na yon, tama na, tapos na. Tingnan mo yung ibang kakwentuhan mo. Pag nagkwento, parang kahapon lang nangyari pero 30 years ago. Alam niyo kung bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinapatawad ang sarili nila. May mga pagkakataon, even mga Christian na naglingkod sa Panginoon, may mga pagkakataon na meron silang part ng paglilingkod nila na hindi nila mapatawad ng sarili na that's why napipigilan ang matinding paglilingkod pa dapat. Si Lord ay hindi lang siya namatay para sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Namatay din siya para maging malaya ka. Wala ng guilt at wala ng condemnation. Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 1 is a conclude. It is a conclusion because of the word therefore. Sa mathematics, pag nag-therefore na, dot, yung pa-triangle na tuldok, ibig sabihin, tapos na yon, matatapos na. Magsasum up na siya. Yung therefore, it is a conclusion. Ito na ang end. Dapat dito na natatapos, wala na dapat kasunod pa. Wala na dapat dalahin pa. Kaya nga ginamitan ng therefore. Isa-isa natin ha. May sinabi din dyan, there is now. Ngayon, not yesterday. Mahalaga yung word na now ha. Ngayon yon. In short, therefore, there is now no condemnation. Kaya kung nakahingi ka na ng tawad, na ibigay mo na kay Lord ito, therefore, dapat tapos na yon ngayon. Hindi ka na nabubuhay sa nakaraan. Tapos na. Ang sabi, no condemnation, not less condemnation. Yung iba kasi, ramdam nila, yes, pinatawad na ako. Pero alam mo, ang ramdam nila hindi no condemnation, meron silang less condemnation. It means, meron pa ding kirot sa puso na nararamdaman. Kaya mamaya, humanda ka
Kasi mamaya kakausapin ka ni Lord at i-heal niya ang puso mong hindi pa nagagamot. Hindi to kayang gamutin ng doktor, si Jesus lang. Amen? Kaya kumanda ka mamaya. Kaya kung may natira pa sa'yo ha, kung may natira pa, sa isipan o damdamin, dapat wala na yun ngayon. Wala na dapat ngayon ha, ngayon. Kaya mamaya, aayusin na ni Lord lahat. Para kapag nag-worship ka, nanalangin ka, naglingkod ka sa Panginoon, tuloy-tuloy na. Wala nang pampabigat, wala nang makakahadlang. Sino gusto yon? Amen. Simulan natin to. How to forgive yourself. Number 1, confess your sin honestly. Maganda yung word na honestly ha. Makikilagay. Kasi yung iba, confess your sin. Pero dito naligyan ko ng honestly. Makinig ka mabuti. Psalms 51 verse 3. Sapagat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Napakaganda po ng sinabi po ni David dito sa verse na to. Nalalaman ko ang aking pagsuway, ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. In short, alam niya. So before confession, bago ka mag-confess, bago ka magsabi sa Panginoon ng iyong kasalanan, you need recognition ng iyong pagsuway. Kailangan nalalaman mo ang iyong kasalanan sa iyong harapan. Why? Kasi ang kasalanan kailangan ma-identify. Oo. Sige nga, sino ditong wala pang kasalanan? Kahit isa. Sige, sino dito ang wala pang kasalanan na... Sino dito may kasalanan mga 10 lang? Naniniwala ako madami na. Madami-dami na rin. Tama? So, nare-recognize mo ba yung mga kasalanan na yon? So, kailangan mo ma-recognize kasi kailangan nalalaman mo ang iyong kasalanan sa iyong harapan. Hindi mababago ang standard ng Diyos pagdating sa kasalanan at naniniwala ako na alam mo ang kasalanan na sa harapan mo. Hindi mo lang inaamin. Yung iba, ay hindi to kasalanan kasi ginagawa ng marami. Sino nagsabi sa'yo? Alam mong kasalanan yan kahit pa saan natin daanin. Alam mo kasi nasa harapan mo yan. Every time na ginagawa mo yan, hindi 100% okay ang isip at ang puso. Kaya pag may nagtanong, Pastor, kasalanan po ba yung ano? Okay ka ba? May peace ka ba? Wala po. O di kasalanan. Wala palang peace eh. Yun lang tanongin mo. Pastor, kasalanan po ba yung ganito? Yan, ganyan. Ay may peace ka ba? Para nga po naglalaban sa loob. Yan na nga eh. O di hindi ko nasasabi kung kasalanan o hindi. Kasi naglalaban pala sa loob. Okay? Hindi ko nasasabihin. Kailangan ma-recognize ha. After ma-recognize ang kasalanan, dito pa lang pwedeng mag-confess. Ang problem ay hindi nare-recognize ng iba. Alam na kasalanan, pero hindi alam ang bigat nito. Pastor, gaano ba kabigat ang kasalanan? Ganito kabigat ang kasalanan. Sukdulang mamatay ang Panginoong Hesus para linisin ka lang dyan. Imagine mo ang bigat ng kasalanan. Sukdulang mamatay si Jesus sa krus para lang dyan sa kasalanan na minsan ine-enjoy mo pa. Pero yan ang nilinis ng Panginoong Hesus at lilinisin pa ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, si Lord ay namatay para dyan. Sige, palapakan mo si Lord. Ang pagko-confess honestly ay pagharap sa Diyos ng may katapangan at may kapakumbabaan. Kaya po, mamaya, kung na-recognize mo na ang kasalanan mo at gusto mo na mag-confess, kailangan you are brave enough na tanggapin na kasalanan yon. Kailangan, pag sinabi, lumapit ka dito sa unahan kung ikaw yon. Hindi ako yon. Hindi ka matapang kapatid. Duwag ka. Hindi mo kayang tanggapin na kasalanan yon. Pero harap-harapan, kita ni Lord kasalanan yan. Kailangan ikaw may lakas ng loob at may kapakumbabaan para lumapit sa Kanya.
Kailangan handa mo itong aminin kung gusto mong makalaya sa kasalanan. Lalalim tayo. Kasi hanggat hindi natin inaamin, hindi pa magsisimula ang biyaya ng pagbabago. Hindi pa magsisimula, hindi pa inaamin, na-recognize, sige na. Pero pagko-confess, hindi pa magbabago. Pastor, ako umamin na. Wow, praise God, umamin ka na. Hindi lang puro amen sa church, amin din. No? Can I hear an amen? Can I hear an amen? O amin din. Puro ka patago-tago. Pag linggo lang. Pag Lunes. Ayan. Hindi pwede nagtatago. Pastor, ako umamin na, praise God. Ang tanong, honestly ba? Honest ba? Kasi may mga umaamin ng kasalanan, pero dinadagdagan sa pamamagitan ng pagdadawit ng iba. Oh, honestly, ito sinasabi, Lord, kaya ako naman nagawa yun kasi dahil ni ano eh. Hindi ka honest sa kasalanan ginawa mo kasi nagdadawit ka pa ng iba. Yung iba sasabihin, Lord, kaya ako naman nagawa yun kasi ano kasi, ganyan kasi. Kasi iniwan ko ng magulang ko, kaya ako nagawa yan eh. Ibig sabihin, nagdadawit ka ng iba, hindi ka honest. Pwede ba? Akuin kung may kinalaman at huwag nang idamay ang iba. Pag mali ka, sabi mo, mali ako. Kasama siya. Hindi ka honest. Paano magsisimula ang biyaya ng Diyos sa'yo kung hindi ka honest? Tumulad ka kay David. Nung si David nagkasala, David, may propeta, David, ikaw yon. Pag sabi ng ganun nung propeta, ano sabi? Ang ginawa ni David? David did not deny his sin. He did not blame others. He came to God with a broken heart. Lumapit siya kay Lord na broken, umiiyak sa Panginoon. Honest talaga siya. Lord, nagkasala ako laban sa'yo. Huwag kang mag-alala sa mga idinadawit mo, ha? Kasi pastor, totoo naman kasama naman talaga to kasi ako siya kasi pinipilit niya ako yan tuloy. Oh, di ba? Kasi hindi naman ako matututong mag-ilok, yaman kasi mga yan Di ba? Hindi naman ako matututong mag-iose kasi sabi, try daw. Di ba? Sinasabi yan. Huwag kang mag-alala sa mga idinadawit mo. Basta humingi ka ng tawad, honestly, pwede rin silang magkaroon ng sariling confession sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya huwag mo nag-alalahanin yung iba. Pastor, ako umamin na honestly. Wow, praise God. Pero, wala pa rin nagbago, naulit pa din. Magandang problema yan. Lord, honestly, nagkasala po ako. Tomorrow, eto na naman ako. Sige, pag-usapan natin. May sasabihin ako sa'yo. Meron ka pang isang bagay na hindi mo inaamin. Pastor, inamin ko na lahat. Honest na nga Sinabi ko na nga ganyan ang kasalanan ko. Inamin ko na kay Lord. Nag-confess na umiyak pa nga ako. Nung sinabi mo, lumapit ka dito, lahat ng may kasalanan gusto kumawin sa Panginoon. Luhod pa nga ako. Umiyak pa nga ako. Kinabukasan, andun na naman ako. Lahat ng altar call, pastor, nilapitan ko. Pero kinabukasan, may sasabihin ako sa'yo, may isang bagay ka pang hindi inaamin. Sabihin niyo po, ano po yun, pastor? Hindi mo inaamin na kailangan mo ang tulong ng Diyos dahil kung ikaw lang, hindi mo kayang talikuran ang kasalanan. Mamaya paglapit mo nag-confess ka, Lord, tulungan mo ako dito. Hindi ko kaya. Lord, tulungan mo ako dito. Kailangan you are humble enough para sabing, Lord, kailangan kita para pagtagumpayan ito. Lord, kailangan kita. Okay. Kaya yung mga hindi tapat dyan, you cannot heal what you continue to hide. Tago. Sige, tago. Hanggang kailan ka magtatago? Sige, tago. Diyan ka magaling, tago ng feelings. Parang iba naman yung dating sa inyo Iba pinag-uusapan natin. You cannot heal what you continue to hide. Kapatid,
Kung gusto mong mabuhay dyan ng matagal na panahon, nakakapagod dyan. Acknowledge your sin or mistake. Don't deny it, excuse it, or minimize it. Be honest before God. Be honest. Sabihin mo sa katabi mo, partner, matagal-tagal ka na nagsisinungaling. Sa pagkakataong ito, umamin ka na. Tago ka ng tago, kala mo wala nakakaalam. Kitang-kita ni Lord. Kung sa lupa'y may CCTV, lalo na sa langit. Nakatutok sa'yo. Nakatutok kay Jeff. Jeff, Jeff, saan ka na pupunta? Kaya mag-iingat. Be honest before God, mamaya. Pastor, kahirap nga po nang may tinatago. The more na nahihirapan ka, then the more dapat lumalapit ka sa Kanya. May worship night, wala ka. Asan ka? Punta ka doon, mas mapapalapit ka sa Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Maganda yung mga word na cleanse us. Nilinis na, wala nang natira. Kasi yung sa safeguard, 99.9%, no? May natira pa yun eh, no? May 0.1. Ang tibay ng 0.1 na yun. Kaya pag ako'y kumimbento ng sabon, kinikil yung 0.1. Ito ang sabon. Sabon ni Don. Matindi yung sabon na yun, ano? Sige, balik tayo sa preaching. Nagpapatawa lang po ako. Cleanse us. Pag nilinis ka ng Panginoon 100%, wala na dapat natira sa'yo. Hello? Ikaw naman, umiyak ka naman. Ngayon ha, mamaya pala. Tapos pag uwi mo ng bahay, inalala mo na uli. Nasa kwarto, sa kasulok-sulukan, kadilim-diliman at kalabok-lamukan ng bahay nyo. Umiiyak ka. Hello, kala ko ba cleanse us 100%? Parang may natira pa sa'yo. Forgive yourself. Tandaan, confession is the beginning of healing. Confess. Mag-confess. Confess now if you want to heal now. Confess. Makalipas ng 10 taon, edi 10 taon ka rin mahihil. Ikaw, kung gusto mong may kayo, dinadala. Tama ng pagpapanggap. Tama ng pagsusot ng maskara. Tama ng pagiging plastic kung makapal-kapal Tupperware. Tama na. Pero wag mong kakalimutan, yung meaning ng repentance, baka hindi mo pa alam. Repentance means admitting our sins or sin. Hindi pa doon natapos. Turning away from it. Hindi pa tapos. And turning back to God. O, kompleto yan ha. Yung iba, Lord, nagkasala ako. Tapos, sa halip na turning away, ang ginawa mo, returning eh. Turning daw, returning. Ayun. Turning, mamaya, talikuran. Mamaya, babalikan. Talikuran, balikan. Talikuran, balikan. Ano yan? Acts chapter 3, verse 19. Now repent of your sin and turn to God. Turn to God. Turn to God. Ikaw naman, I repent. Tapos magmulat mo, ayan na naman. Hindi ka tumalikod eh. Kaya yun nasa harapan mo. Pag may sin, Lord, nagkasala ako itong kasalanan ko. Tumalikod ka. At harapin mo ang Panginoon para maiiwan mo yan. Hindi lang admit, hindi lang confess, tatalikuran din dapat. At sa pagtalikod sa kasalanan, ito naman ay pagharap sa Diyos at pagbabalik sa Kanya. Ang tagal-tagal mo na rin naman tumatakbo. Balik na. Takbo ng takbo, wala pang pinupuntahan. Balik na. Tama na. Okay, sino dito magko-confess na? Sino dito magko-confess honestly? Sige, mamaya ha. Mamaya lalapitan ko yung mga hindi umalis sa pwesto. Okay? Lahat ng aamin, lapit sa una. Punong-puno dito, no? Titingnan ko yung mga Ikaw! Lapit ka dito!
Lalapitan na natin. Baka ayaw mag-confess eh. Mukhang wala kasalanan eh. Okay, number 2, how to forgive yourself. Number 1, confess your sin honestly. Number 2, receive God's forgiveness. Dito nagkakaroon ng problem. Dito. Kaya yan dumarating tayo doon sa sa title, yung forgive yourself. Dito nagkakaroon. Hindi natatanggap ng mabuti ang God's forgiveness. Dito nagkakaroon ng problem ang mga nagko-confess na kanilang kasalanan at humingi ng tawad. Ang feeling ay may dala-dala pa silang kasalanan. May natira pa. At hindi pa rin nawawala sa isipan nila. Pero, Tagalog version, 1 John chapter 1 verse 9. Balik tayo sa verse na yan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Always remember, God's forgiveness is not based on your feelings. Feeling ko meron pa akong daladala eh. Feeling ko nasa akin pa yung kasalanan na yun eh. Feeling ko talaga, feeling ka ng feeling. Pastor, hindi ko ramdam na ako'y napatawad. Pastor, hindi ko ramdam, ang ramdam ko madumi pa din ako. Ang ramdam ko hindi pa rin ako worthy. Ang ramdam ko hindi pa sapat ang nagawa ko. Isasabihin ako sa iyo, totoong hindi pa sapat ang nagawa mo. Pero sapat na ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sapat na ginawa ni Lord. Sabi niya, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya kung ramdam mo'y madumi ka pa, ikaw na lang nag-iisip. Nilinis ka na nga. Hello? Ikaw na lang. Kaya nga, it is not based sa iyong nararamdaman. It is based on God's truth. Anong God's truth? Siya ay tapat. Makikibalik tong verse. Siya ay tapat. Makikibalik tong verse. Siya ay tapat. Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan ang sabi ng verse. Marunong ka pa sa verse? Lagi mo na sasabihin, feeling ko po kasi madumi pa ako. Not worthy. Nilinis ka na nga. Kulit mo ha? Mas pakinggan mo ang salita ni Lord kaysa sa bulong ng kaaway sa'yo. Sabi ng bulong ng kaaway sa'yo, wala na. Ganyan ka na. Sabi ni Lord, malinis ka na. Sino ba pakinggan mo? Si Lord o si Satanas? Yung gustong pakinggan si Satanas, partner na kayo. Wala nung dito, amen? Amen. Praise God. God is not holding your confessing over your head. Na paulit-ulit mong naiisip yung nagawa mo. Paulit-ulit mong iniisip. Tandaan, hindi accuser ang Diyos sa mga bagay na nagawa mo. Si Satan yon. Hindi si Lord accuser na sabi, akusahan ka, ikaw yung ng babae. Ikaw yung nangupit. Ikaw yung nagnakaw. Ikaw yung naging two-timer. Ikaw yung, Pastor, tama na. Baka kung saan makarating yan, tama na. Ikaw yung nangutang, hindi nagbayad. Tama na, Pastor. Ikaw yung nag-cheating. Tama na, Pastor. Ikaw yung cum laude pero puro tuktulad. Tama na, Pastor. Tama na, Pastor. Ikaw na yung nandaya. Diba? Yan lagi ang sasabihin ng kaaway sa'yo. Kasi accuser siya. Ang tawag po kay Satan, the accuser of the brethren. Revelation chapter 12 verse 10. Kaya kayo, nag-revelation na tayo. Parang malapit ang second coming, maganda ka. Then I heard a loud voice saying in heaven, a loud voice, now. Parang ganon. Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. Satan is called the accuser of the brethren because he continually brings accusation against God's people. Ipinapala ni Satan sa believers yung mga past sins. Fill them with guilt, with condemnation.
Cause them to doubt God's forgiveness and love. Yan ang ginagawa ng kaaway o ni Satan araw at gabi. Araw, gabi. Batangas version. Araw, gabi. Araw, gabi binubulungan ka niya. Araw pa lang. Ikaw yon. Ikaw yung pa-church-church pero ganyan ang ugali. Si Satan yon. Gabi na. Ikaw yon. Ganyan ka. Pa-pray-pray pero ang bibig. Parang may Ganyan-ganyan ka sa church, ang bed, sa labas, taray. Si Satan yun, hindi ang Diyos yun, kasi siya ang accuser. Totoo naman, hindi masaya ang Diyos sa mali mong ginagawa. Totoo yan. Pero masaya ang Diyos sa'yo. Ano daw? Ulit niya. Baka hindi nyo na-gets. Hindi masaya ang Diyos sa mali mong ginagawa, pero masaya ang Diyos sa'yo. Explain mo, pastor, ng konti. Anong ibig sabihin? Mga magulang, sino dito may mga anak? Nasa kamay. Yan, ako malapit na. Amen. Sa mga magulang na may anak, gumagawa ng mga bagay na nakakainis at nakakayamot. Yung mga bata, yung maliit, lahat na ginawa niya para mainis ka. Tunay ba mga magulang? Lahat ng ayaw mong gawin, ginagawa ng mga yan. Nakakainis. Tama ba? Tingnan mo magulang, kahit mali yung ginagawa ng anak, galit naman yung magulang, mali yan, mali gawin mo. Pero, masaya ang magulang sa kanyang mga anak. Ganyan din si Lord. May ginagawa kang mali, siyempre, hindi masaya ang Diyos sa mali mong ginagawa. Pero, masaya ang Diyos kasi mahal ka niya. Kasi anak ka niya. Amen? Tandaan, ang pinatawad ay pinatawad na. Tapos na yon. Tanggapin ang kapatawaran ng Diyos na igibigay na sa Kanya ang lahat, huwag mo nang kunin pang muli. And lastly, stop punishing yourself. Maraming Christians na nabubuhay na para bang kailangan pa nilang bayaran ng kasalanan, gayong binayaran ng Panginoong Hesus lahat. Bakit po binabayaran ng kasalanan? Sa pagduduel sa past sins at wrong decisions. Pinaparusahan ng isip at puso araw-araw, gabi-gabi, dahil sa mga maling ginawa. Pero hindi ganyan na sinasabi ng word ni Lord. Isaiah 53 verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Sino dito mga tupang naligaw? Mukhang yung katabi mo medyo naligaw nga yan. Kasama yan. Ano sabi ng verse? Bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan. O, kita mo na? Ito pinapagawa ni Lord, gusto mo yung kakaiba. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Jesus already paid the price. Ipinasan sa kanya ng Panginoon lahat nating kasalanan. Kaya kung may pinapasan ka ngayon sa isipan at damdamin mo, kapatid, stop punishing yourself. Stop it! Ipinasan na sa Panginoong Hesus lahat. Daladala niyo yung krus. Andun lahat ng kasalanan natin. Kaya kung may pinapasan ka pa ngayon, anong krus yan? Krus na gawa-gawaan mo na lang. Tama na. Tama ng pag-iisip at pagdudwell sa past sins, past mistakes and wrong decisions. Sa mga paulit-ulit na dapat nagawa ko ito. Dapat hindi ko yun nagawa. Ba't talaga nakakalito yan? Ano pa? Kasi dapat hindi ko ako pumayag. Dapat hindi ko pinautang. Dapat nagawa ko bago siya mawala. Dapat hindi ko hinangad yon. Dapat nakapag-asawa ako. Dapat inuna ko yon. Dapat naglingkod ako. Dapat nagawa ko na. Dapat hindi na ako pinilit. Nagkusa na ako. Dapat di ko yung pinili. Dapat hindi na ako nagtiwala sa taong ito. Sa bawat dapat mo, mas pinarurusahan mo lang ang sarili mo. Kapatid, ang nangyari na. Stop hurting yourself. Palayain mo na ang sarili mo. Nangyari na, tama na ang panghihinayang.
sa perang nawala ng gano'n na lang. Tama ng panghihinayang sa grade na 3 sa halip na 1. Tama ng panghihinayang sa scholarship na dapat sa'yo pero wala naman. Tama ng panghihinayang sa pogi, kahit iilan na lang kami. Tama na. Tama na ang kontrata na dapat sa'yo pero hindi napunta sa'yo. Tama na. Pinaparusahan mo lang ang sarili mo. Tama na, nakakapagod yan. Hindi ba maganda may inihahandaan Diyos sa'yo na mas maganda sa iniisip mo? Meron akong sasabihin sa'yo. Pwede namang pagandahin ng Diyos ang mga parating pa. Sapat para takluban at kalimutan ang mga nangyari noon. Pwede. Pwede. Meron akong preacher na narinig na nag-explain nito eh. Share ko sa inyo, maganda yung sinabi niya. Sabi niya, ang tanong niya, English eh, no? So English, basahin ko. Why is it hard to forgive yourself? Ang sagot niya, because you think you're the judge. Ikaw ang nanghuhusga. Tandaan, the real judge is Jesus. Hindi ikaw. Sabi ni Jesus, it is forgiven. It is finished. It is paid in full. Tetelestai. Yan ang sabi ni Jesus. Ang problem, you didn't believe sa sinabi ng real judge na pinatawad ka na. Every time your guilt speaks louder than God's voice. Ikaw ang nagsasabing hindi. Nagkasala ka, mali ang ginawa mo, mali ang desisyon mo. Ikaw baga? Yun ang pinaliwalaan mo kasi ikaw ang judge. Ang sabi ng judge, wala na dapat guilt, walang shame, wala na mga feelings na ganyan, wala nang thoughts na ganyan. Because the Word of God is the ultimate judge. At anong sabi ng Word? Romans 8 verse 1. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. No condemnation, no guilt, no shame, no negativity, wala nang panghihinayang. There is no condemnation. Kung nangyari na yon, tapos na. At huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kung hindi maganda, okay na yon. Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Tama na yung kantang yan. Yung tumawa lang ko edad mo. Tama na yon. Tama na panghinayang. Natutulog ba ang Diyos? Gising lagi si Lord 24/7. Psalms 37 verse 23 to 24. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ang Panginoon ang aalalay sa iyong kamay. May mag-aahon sa iyo sa dapat pagpagsak mo. Sa bawat pagkakamali, may Diyos na aalalay sa iyo, kapatid. At huwag kalimutan, ang pinalaya ni Jesus ay tunay na malaya na. John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Pinalaya ka na, ha? Tama na. Medyo matagal-tagal na rin. Tama ng panghihinayang. Tama ng pag-iisip sa mga maling desisyon. Maling napili. Maling tao. Tama na. Pinalaya ka na ng Panginoon. Malaya ka na. Na-imagine mo ba yung isang prisoner na nasa kulungan? Nasabi ng judge, may nagpiyansa na sa'yo. Laya ka na, bayad na, paid in full. Ang pinto ng rehas ay bukas na. Yet, pinipili mo pa rin mag-stay doon. Bukas na ang pinto, malaya ka na. Laya na. Hindi, dito lang ako. Dito lang ako.
Aba naman, laya ka na, lumabas ka na, dahil tunay ka ng pinalaya. Huwag ka nang mabuhay na para nabubuhay sa mga rehas na nakaraan. Bayad na. You are not guilty in court of God. No shame, no condemnation, no accusation. Stop punishing yourself. Stop hurting yourself. Tama na. Tama na. Jesus died for you because He loves you. Namatay siya para sa'yo. Kaya pwede ba? I pray makita sa mukha mo na talagang pinalaya ka na ng Panginoon. Dapat masaya ka na. I will share my own testimony for the first time. First time nga ba to? Parang first time to na ganito yung preaching. Yung sa akin po na paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko, hindi naman kasalanan pero yung pagkukulang ko sa tatay ko. Parang may hindi ako nagawa para sa tatay ko bago siya mawala. So, patay na po ang tatay ko. My father gives everything sa amin to provide. Hindi lang sa amin, para din sa mga kapatid niya. Even may family yung kapatid niya, nag-provide pa rin ang tatay ko. Kasi yung maganda yung trabaho niya. Pero nung nawalan ng work yung tatay ko, nagsarado ang company. Nawalan siya ng pera at unti-unti na ding nawala yung mga kaibigan niya. Meron din namang natira, biyaya ni Lord. Pero andun siya sa naging zero siya, as in zero. Nasa bahay na lang siya for the longest time. At di na din siya nag-work kasi medyo may edad na. Ang tatay ko ay silent father, tahimik lang siya. Kaya alam kong hindi siya nakakapag-share ng mga nararamdaman niya or iniisip niya. Ang mother ko naman siya ang nag-work nung nawalan ng trabaho ang tatay ko bilang isang katulong. Noong nakagraduate ako ng college, nag-work ako, wala pa ako nun sa church. Kaya ang dami kong ginagawa na pang sarili lang. Napabayaan ko yung time na sana na-spend ko pa sa tatay ko. Nailabas ko man lang sana siya, naipasyal ko man lang sana siya, napakain ko man lang sana sa labas, naibigay ko man lang yung buhay na madali para sa kanya. Kaso, tsaka ko lang naintindihan na mas malalim ang halaga ng pamilya nung napunta na ako sa church. May panghihinayang na bumabalik sa alaala. Pero through God's grace, alam ko na si Lord ang nagpupuno ng lahat para sa tatay ko sa langit. Matindi panghihinayang kasi yung sanang naibigay ko sa tatay ko, hindi ko na kayang ibigay. Kaya kung buhay pa yung magulang mo, spend more time sa mga mahal mo sa buhay. Nung napunta lang ako sa church, ako naintindihan yung maraming bagay na mahalaga pala talaga ang family. Lalo na naging asawa ko si Isay. Sobrang sineselebrate niya lahat ng family members niya. Eh ako, hindi ko sineselebrate yun. Laging sumasagi sa isip ko yun every time na kumakain ako sa mamahaling restaurant. Laging sumasagi sa isip ko yun every time na ako magta-travel. Na sana naiparanas ko rin sa tatay ko yun. Meron nga akong friend, yung tatay niya naisama niya sa abroad, masaya sila. Sumasagi pa rin yun sa isip ko. Na kahit alam ko, nahingi ko na yun ng tawad kay Lord, pero paulit-ulit at pabalik-balik pa din. Pero by God's grace, sabi ko, hindi ako iiyak eh. Kaya po as of today, kung ano yung may tutulong ko sa family ko, andyan ang nanay ko,
I provide everything para sa kanya. Pag may time, lumalabas kami. Nag-spend kami ng time. Para sa family namin, dinala namin sa Manila Ocean Park. Kumain kami, gumastos kami. Walang problema sa pera kasi para naman sa mga mahal namin sa buhay yon. Sa aking kapatid, kahit nahirapan siya, I provide everything. Kahit sobrang laki na ng utang niya sa akin. Malaki-laki na rin talaga. Kung mapapanood mo to, alam mo na. Pero, yun yung panghihinayang na dapat paulit-ulit na bumabalik. And I thank God kung paano ang isang tulad ko na galing sa ganito, si Lord, habang sinisik ko siya, inaayos ni Lord lahat by God's grace. And I pray to God, nabigyan ako ni Lord ng peace sa puso, na kahit maalala ko yon ay parang okay na talaga. Kayo, ikaw, baka meron ka pa dyan na pinanghihinayangan, mga hindi malimutan. This time, we're going to confess to God. Walang maskara, walang pagpapanggap, walang title. It is between you and God. May I invite everyone to stand up, please. Father God in heaven, we are here with a broken heart. Lumalapit po kami sa iyo honestly. Walang pagpapanggap, walang maskara. Tunay na kami, Panginoon. And Lord God, this time, mangusap ka sa amin. Lord, we want na mapatawad namin ang aming mga sarili sa lahat ng nagawa namin. And right now, God is listening. At tumanda ka, may kakaibang paghipo ng Panginoon sa puso mo ngayon. May kakaibang paghilom sa puso mo ngayon. And in Jesus' mighty name, I declare inner healing flow. Pinapagaling ni Lord ang puso ng bawat isa. Close your eyes, bow down your heads. Pinapagaling ni Lord ang puso ng bawat isa. Walang maitatago sa Panginoon kahit sino ka pa. Kung may mga bagay na pinanghihinayangan ka this time, be honest before God. Confess everything to God. Sabihin mo sa Panginoon, niyayakap ka ng Panginoon sa oras na ito. Isang ama na yumayakap sa kanyang anak. Sige, lumapit ka sa iyong ama sa langit. And this time, sa paglapit mo, sa pagyakap niya, pinapagaling ka niya.
meron pang kasalanan na hindi namin this time. Confess! Confess everything to God right now! Humanda ka! Humanda ka! Oh God! Touch! Touch! Sa pagkakataong ito, kung gusto mo talagang mag-confess honestly before God, maging matapang at magpakumbaba sa Panginoon, come on. Lapit sa Panginoon. Lumapit ka sa altar sa pagkakataong ito na hindi mo pinipilit ang iba, hindi ka nakikigaya. Lumapit ka dito sa altar. If you want na gumaling, if you want na mapatawad ang iyong sarili sa lahat ng nangyari, if you want na magkaroon ng peace, tunay na maging malaya, if you want na maging free, right now, in the mighty name of Jesus, God is here! 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 Humanda ka! Pupuhusan ka ng matinding pag-ibig ng Diyos sa lugar na to! Sungtulang makatulungan! Sungtulang mapunuan! Lahat ng pagkukulang! Humanda ka! The Lord of God flow! The Lord of God flow! Flow! Love of God, Lord, right now! Matinding pag-ibig ng Diyos! Ang bata sa lugar na to! Humanda ka! Humanda ka! Humanda ka! This is the love of God! 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 Tama ng panghihinayang sa mga panahong nawala. Tama na ang panghihinayang sa bagay na nawala. Tama na. Huwag mo lang pahirapan ang sarili mo. Stop! Stop it!
Kapatid, move on. Move forward. Keep moving. Keep moving. Maganda ang plano ni Lord. Sukdo lang, punuan ang kakulangan noon. Humanda ka sa parating, sukdo lang takluban ang nakaraan. This is the love of God. Humanda ka. Sa pag-amin mo, lilinisin ka ng Panginoon at walang ititira sa'yo. And right now, Holy Spirit, right now, I declare, touch the heart of your people. God, we need you. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin. Apart from you, we can do nothing.
ngayong oras na to, pinapalaya ka ng Panginoon. Pinapalaya ka na ng Panginoon. Pinapalaya ka na ng Panginoon sa iyong nakaraan, sa iyong pagkakamali. Pinapalaya ka na. Laya ka na. Lumaya ka na. Lumaya ka na. You are free, and free indeed. You are free. Yes, Lord, so much better your way. So much better. So much better. And this time, hug someone. Iparamdam mo ang pag-ibig ng Diyos. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hug someone. Hug someone. Kung mag-asawa kayo, pwede naman. Hug someone. Thank you, Lord, for the love. Thank you, Lord. Pinalaya mo kami, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Father God, bless, sanctify those elements as we partake of the bread and drink of the cup. Give us the grace to remember what you did in the cross. In Jesus' name, amen.